Ako ay siguro bago ang lahat, gusto ko munang bumati sa lahat ng nakikinig, nanonood, at makakasama natin sa Menlo with Live mo. Salamat sa pag-invite. So, ako naman ay bakasyon, syempre. Siyempre, bakasyon Mabuti tayo. naman sa biyaya. Oo. Sa biyaya Mabuti. naman ng Panginoon ay nakatawid ng buhay. Mm-hmm. How was the SEM? How was the previous SEM for you, ate? How was the previous SEM? The previous SEM was what? It's not a walk in the park as every Siyempre, SEM. lagi naman. Lagi namang Kung park man, hindi siya walk in the park. kung park man, Kung park Jurassic man, Park. Jurassic Park. Jurassic Park, oo. ako, Pero ate, anyway, nakita ko din yung nakita ko din doon yung sovereignty ni God sa previous sem ko. Kasi if I may share further, meron akong mga subject na drinop dati for health reasons. So, na-delay si ate ng 1 taon. Ate. Oo. Pero nakita ko yung mga subject na na-enroll ko. Kasi may mga subject akong sanang i-enroll, hindi ko na-enroll because conflict sa schedule. But I saw how it worked na, I see the beauty na sila ay mga subjects na na practical yung application. Na magagamit natin sa practice? Lahat naman ng subject magagamit sa practice. Pero what I mean is, for example, yung sa public areas in legal ethics, ganyan. So, medyo makikita mo yung application niya dun sa iba pang subject na in-enroll mo, like evidence, ganyan, sa legal forms, paano ka magdra-draft, ganyan. Kumbaga tatawid sa ibang subjects. Oo, na-enroll ko. At kung siguro ay na-enroll ko ng mas madami, ay hindi ko kakayanin. So, salamat sa Lord na yun, natawid siya. At the same time ay, kumbaga, it might not have been what I originally wanted, but His ways are always higher. Siyempre, lagi namang kayo nasusunod lagi ko namang nakita sa'yo na pinapaalala mo sa akin na kailan ba ako SEM pinabayaan na. Siyempre, hindi. Oo, di ba? Wala. Siyempre, wala. Hi sa ating 6 viewers. Meron na tayong 6 viewers sa ngayon, ate. Hello po. Hello po. Ate, sa akin naman, kung akong sasagot sa tanong, ang bigat nung SEM na to nung nakaraan kasi ang tapang ng Rocky. Kasi pinagsabay yung Cream Pro at Civ Pro. Kasi kinilangan ko na Kasi yung Cream Pro, pangatlo ko na may rule yata kami sa Arellano na pag tatlo, parang alis probationary. ka na. Alis agad sa inyo. Para mapoprobe ata, ate. Oo. Para mapoprobe. So, dun sa pangatlo, ate, from 73, 74 nung una at pangalawa, napanis na yung Cream Pro finally. Di ba? Hindi lang basta lusot, ate. Ginandahan ko talaga yung midterm tsaka yung finals. Kasi niloloko ko ng mga kalase ko. Rocky, pangatlo na yan, hindi na yung bago sa'yo. parang review mo na lang yan Kasi nung second take ko. Ganun talaga di ba? Kasi nung second take ko, natuto naman na ako. Kasi nung first take ko talaga, ate, hindi kami bagay ng prof. Parang nagka-clash kami. Hindi kayo bagay? Hindi kami bagay kasi hindi kami nagkakasundo sa style niya, magturo. Okay. Kasi sa akin, ang study technique ko, siyempre, importante di ba yung caudals? Importante yung kwento. Pareho. Sa kanya kasi, ini-spoon feed niya lang yung rules Paano mo makikita yung application ng caudal kapag walang kwento o kasong kasama nun? Ang nakita ko naman dun, Rax, bata ka pa kasi. Alam mo kung bakit? Kasi, for example,
hindi ka naman dapat kasi talaga mamimili ng temperament ng professor. Ikaw ang Ayun, daming mag-a-adjust. viewers. Ay, sa 11. Ikaw ang mag-a-adjust. For example, Okay. sige, sabihin natin hindi yung learning technique mo at saka yung kanyang teaching style ay hindi match. Bagay. Hindi Ikaw match. yung magsusundo nun dun sa personal aral time mo. Opo, ate. Ngayon, it just so happen na bago sa'yo yung lahat ng bagay, nag-a-adjust ka pa lang, kaya ganun. Hindi siya dahil hindi kayo bagay ni professor. Kasi kapag yan yung maintain natin, ang ma-communicate natin dun sa iba ay pag hindi kami bagay ni Prof, naku, babagsak ako. Hindi ganun. Parang mali yung parang mali yung Hindi naman siya mali. Kumbaga, meron lang better way of looking at things than that. Okay, ate. Thank you for... Kasi, siyempre, first year, first sem, remedial look agad. Hindi Rin agad, di ba? Kaloka. Cream pro agad na wala akong Constitu at Cream 1 at Cream 2. Siyempre. Oo, kung hindi ka ba naman Uwiwindang talaga ako. Kasi ate, nung nag-enroll kami ni mama, because of lack of funds, hindi namin kaya yung i-full load yung 6, yung lahat. So, we had to choose. Ang laki matapang, pinili yung Cream Pro kaysa Cream 1. Nung tinatanong ako sa admissions kung Cream 1 o Cream Pro? Sabi ko, Cream Pro muna. Mali. Yun nga kasing curriculum nyo, yung bagong curriculum, ay walang prerequisite ang mga bagay. Ano? Opo, ate. Madalas ganun. Pero, as you explained to me, mas maganda nga naman sa curriculum namin kasi yung mga mabibigat na iaalay na or na ituturo na early on, no, ate? Sa totoong buhay, Rocky, kaya ko lang yun sinabi sa'yo. Para maging katanggap-tanggap ang mga bagay-bagay. Pero yun yung advantage niya. Yun yung better way of looking at it. Oo. Pero kung magiging practical tayo, parang na-realize ko din talking with the other freshmen sa Batangas State University sa mga taga-Bat State ko. Mas maganda yung napapanday yung mga prerequisite natin dun sa curriculum na meron kami bago sinugbo dun sa mga komplikadong bagay. Si Kuya JP pala nanonood si Kuya JP Ortiz nanonood sa Facebook. Hi po, attorney. Nagmamaro lang po ako, nagkwentuhan lang po kami nila. Thank you syempre sa paniniwala mo din sa akin. Isa din siya sa mga sources ng inspirasyon o si Giaco ate, si Attorney JP kasi nung nakaraang sem kinausap din ako ni Kuya JP kasi ang dami kong lagpak nung first sem last year. Ate, sana naman yung Civ Pro, malusot ko na. Kasi yung balita ko ate, yung Civ Pro namin, lumabas na eh. Ate, 2 lang yung nakalusot sa finals. Wow. Sana naman makalusot na ako on the first try. Or, kung uulit man ako, baon ko pa rin yung natutunan ko dun sa first try. Lagi mo naman yung baon. Yes, ate. Oo. Ikaw pa? Di ba? Ang aral mo naman ay hindi aral hilaw. Ang aral ko naman hindi naman na-aral first year, first sem. Ang aral ko naman ay nakapag-adjust na sa kultura ng law school. Na minsan ate hindi maintindihan ng ibang tao na bakit weekends may pasok pa rin tayo, bakit hanggang Sundays, bakit gabi yung pasok natin. Yes. Every day I try to explain na hindi to katulad ng college na umaga hanggang hapon usually. Kasi yung mga profs natin, sideline lang nila yung pagtuturo. Kumbaga, isinisingit lang nila.
Ate, may tanong bilang host. Kamusta sa'yo, ate, yung feeling na may mga subjects na kailangang balikan? Kasi sa akin, personal din yung tanong eh. Subjects na kailangang balikan. Una sa lahat, Yes, naniniwala ako na lahat may subjects na kailangang balikan. Double-sided kasi yung question mo for me, ha? Let me qualify that. Kasi anong pakiramdam ko dun sa may subject na kailangan balikan? It's either you are referring to, for example, you failed in a subject and then you have to retake it. Apo, ate. Is that what you mean? Kung doon ka nang gagaling, Apo, ate. kung doon ka nang gagaling, ang lagi ko naman kasi sinasabi sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ko, it's not kasi about you just passing. 'Di ba? Yes. Yun din yung sinabi ko sa iyo nung moment na alam mo yun, nagmo-moment ka sa mga bagay-bagay. It's about you learning. Hindi lang basta makalusot. Basta ang importante matuto. Alam naman ng professor kung halimbawa ready ka na for next sem o kaya hindi pa. Meron tayong kapatid sa Law Christian Fellowship Philippines. Hindi na lang ako mag-name drop. Pero sobrang nakaka-inspire na yung sa kanya kasi oblicon na fail niya the first take. Yes, ate. Pero pinag-pray niya, he did his best and all. Alam mo kung ano yung grade niya after niyang i-retake? Anong grade niya after? From 5 to 1.5. I could relate to that. Ako nga nakatatlo grade pro. Ngayon 85 nung midterms, 80 nung finals. Kaya sabi ko nung na-receive ko na yung final exams, sabi ko matik yun. Pero there is another side to the question kasi for me. Had I not known the context. Lahat tayo na nag-aaral ng batas, kailangan bumalik dun sa napag-aralan natin dati. Yes, at. Kasi ang bagay na hindi mo inuulit ay makakalimutan mo din. 'Di ba? Oo nga naman. Naalala ko dati, trinabaho ko talagang sa uluhin yung Bill of Rights at saka yung lahat ng 22. Di ba? Tapos after some time, ano nga ulit yun kasi baliwala kung hindi ko sila babalikan. So dun sa question mo, babalik ako dun sa main point ko. Lahat tayo may babalikan. Yes, regardless kung ano yung naging result ng SEM mo o kaya kung anong naging result ng exam mo. Ang mahalaga ay una, you count everything as a learning process. Yes, ate. And yung character din yung character. Nabibuild naman yung nabibuild yung character. Perseverance, humility, di ba? I guess that's more important than any accolades or any score that could be possible. Although, it's so nice if you would have a very good score. Pero, more than anything, yung character yung nagmamatter. Mas maganda na natututo ka at nabibuild yung character. Ayun, ate. Ate, what made you go to law school pala? What made you decide? What made me decide to go to law school? Becoming a lawyer was a childhood dream that I put in the casket not just once but thrice. Meaning, I forget about it all together because I saw the Philippines very hopeless. Yes, okay. And then second, nung medyo nag-college na ako, parang gusto ko pa rin siya. Pero at the same time, I took kasi development communications for my pre-law. Oo. So I thought, yung gusto kong mangyari na social justice, yung gusto kong mangyari na pagkaalis ng mga tao sa vicious cycle ng poverty is not just, the platform to that is not limited to the law. I could do that to community organizing, to writing, and everything.
Until 2016 happened. Alam naman natin yun. Diba? Alam na. Talaga naman. Walang na. gabi na ang preamble ay hindi ko ni-recite sa panalangin bilang panaghol sa Panginoon. Na I'm not seeing this happening. How come your kingdom come? We always say, your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven, and yet this is what we see. Ganun yung lagi ng sinasabi. Si Kaylee, shoutouts kay Kaylee. Hi, Kaylee. Tama mo sa laya, ate. Yes po. Tawag dito, until I met CJ Sereno, and Pastor Caloydinho, Ate A, Kuya James Rodriguez of AUSL din. As schoolmates. So, nakilala ko sila sa bawat isa mahalaga. And then, my eyes were open to the possibility of using the law for Christian nation building. And so, I sought the Lord sa quiet time ko. And then, He opened doors of support and direction. That led me to law school. Tapos sabi ko, isang sem lang. Isang sem lang. Try ko lang. Ayun, nandito na tayo sa 40. Medyo konting kembot na lang, matatapos na. Isang extended na taon pala, diliman. Isang extended na kembot, ate. Oo, extended na kembot. Parang, hindi ko imagine. Kaya ako ayun, sa akin din naman, siyempre, personal yung reasons din. Nung bata ako, binubuli ako ng mga kaklase ko kasi, siyempre, PWD ako, di ba? Tapos, second reason, nung 9 years old ako, iniwan ako ng airpot ko. Iniwan kami pala. Tapos, nalaman ko nung college ako, maliban sa hindi kami sinusuportahan. Sinusuportahan niya yung mga pinsang ko. What the irony of that. Tapos, that prompted me na I will file a case against him. Hindi para maipakulong or ma-punish siya, kundi ma-realize niya lang na, teka, Papa, mali po yung ginagawa nyo. Gets. Third reason is, hindi ko lang pangarap to, kundi pangarap din ni Mama. Rest in peace. Siyempre, nauna na siya. Na, nung first day ko pa lang sa Menlo, kasama ko na siya agad kasi natatawa pa nga ako, ate. Kung alam ng viewers natin na 3 yung Arellano sa Manila. Isang sa Buendia, isa yung sa amin, sa Menlo, isa doon sa Legarda. Napunta kami dun sa Arellano sa Buendia. So, mali, sinabi ni Mama, sa akin naman mali ito. Kasi pinara ko yung jeep. Pinara ko agad yung jeep. Kasi sinabi ng driver, Arellano na po. Ito, ako naman, bilang hindi ako yung unang pumunta para mag-inquire, nung narinig ko Arellano, bumaba na ako kasama ko sa Mama. Aray ko. Napagalitan po tuloy ako, sabi, kita mong may sakit na eh. Kita mong may sakit na, tapos sakayin mo ulit. Tapos ayun, sabi nga, bakit ganito yung biyahe? Tinuro ni Mama na pwede daw ako mag-train papuntang Vito Cruz. Puntang Vito Cruz, lalakad lang ng konti. Amen na. Yun ang ginagawa ko, ate, para iwas sa traffic. Kasi dati, ang ginagawa ko is 3 sakay. Ang hirap. 3 jeep. Donggalo, Baklaran to Menlo. Ngayon, natutuwang ko yung Baklaran to Vito Cruz. Vito Cruz, lakad na lang konti. Almusal konti sa Jollibee kasi trivia, sa Menlo ko nag-spend ng oras ko para magbasa kasi nandun yung personal focus ko, nandun yung zone na tinatawag, ate. Yes. Not all people get what zone means. Parang sa kanila, why do you need to go there? Why do you? Blah, 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 blah. Sa ibang tao, ba't kailangan mong
library, ba't mo kailangan mo pumunta doon kahit ano online naman? Pero kailangan kasi ng nakatutok eh. Sa inaaral natin, kailangan tutok eh. Kasi isang word o isang phrase na mailapag mo sa exam o mailapag mo sa recit na mali, malamang. But I guess yung sa atin kasi, because we have very creative minds na madaling ma-distract. Yes. Pero other people can work with distraction. Oo, ate. Other people walang problema sa focus kahit magpunta kung saan-saan at mag-aral kung saan-saan. Pero siguro for people like us, na medyo lumilipad ang isip pag alam mo yun. Wag na... shoutouts natin. Kailangan talaga na. Ay, Kuya Nakikita ko yung comments ate. Nakikita ko yung comments pag nag-slide ako sa Facebook. Doon ko nakikita eh. Sa personal page ko. Kasi sa atin, no, kailangan talaga yung peace of mind din. Ate, kaya nga inaasar ako ng mga kaibigan ko paminsan. Inaasar in a good way, yung binibiro nila ako na pag pinipicturean nila akong kasama nila ako. Ito yung resident tambay ng AUSL. Resident tambay. Kasi kahit walang pasok, kailangan mo pa rin magbasa eh. Ate, since na drive natin yung reasons, may particular favorite subject ka, ate? Na may particular or particular area. Hindi particular subject, kundi particular area. Para mas madali. Political. Same. Oo, di ba? Same. Diba? Same. Para tayo ng hugot eh, di ba? Same. So, kaya yung ano ko naman, obviously, yung weakness ko naman, yung mga business ko. Ang hirap. Ate. Ang hirap niyang basahin kasi ang hirap niyang aralin. Korpo pa lang ako Kaya kaya dapat, dun, ang sabi sa akin sabi sa amin ng professor namin, kung saan kaya weak, doon ka magbasa ng doon ka mag-alala ng mas maraming pag-aaral. Kaya pala yung siyempre tinutukan ko agad eh. Doon sa alam mo na medyo strength mo na, wag nang sobrang pukpok. Wag nang sobrang pukpok kasi kaya mo na. Hindi pwedeng hindi. Pero hindi kong sabihin, kung hatiin mo yung oras mo, mas madami dapat doon sa weakness. Kumbaga, kayang i-chill yung aral. Kasi alam mo, para sa akin, wala akong kayang i-chill na aral, pero kumbaga, yung aral ba na hindi ganun ka dibdiban? Strenuous. Ganun ka pagod. Kasi favorite natin yung subject. Pero let's be truthful, nakakapagod din magbasa ng mahaba. Kasi for example, tayo, ang paborito natin ay Poly. Ang paborito natin ay Consti. Yung mga cases naman doon, mahaba eh. Diba? Mahaba eh. Diba? Kaya salamat din sa tropang nagbigay sa akin ng access sa Iskra. Napakalaking gaan kasi ate, although kami ang nag-invent or nagsimula nung Lofil, mas trip ko yung Iskra eh. Alam mo bakit ate? Kasi nandun yung cheat code eh. Parang mababasa mo na yung kwento kasi nailapag niya na yung syllabus. Nailapag niya na tungkol saan tong kwento na to bago mo basahin yung kwento. Lahat ba lahat ng cases doon may syllabus? Halos ate. Halos lahat eh. Kahit yung recent? Hindi ko pa nakikita yung recent. Pero mas maganda din yung CDA siya ate. Kaso mahal eh. Nang pinakita mo sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa Gat State U Library kasi libre yung CDA siya namin. Ako, nagpapasalamat ako personally sa tropang nagbigay ng kanyang Ayaw magpabanggit. I-shoutout lang natin bilang mga... Hello, tropa ni Rocky na nagpahiram sa kanya ng access sa Iskra. Malaking tulong din yun at saka mas madaling mag-research. Although,
isa sa mga blessing nung last sem sa akin, yung isa naming professor, lagi niyang ine-emphasize na magbasa ng hardbound na Philippine Reports at saka SCRA. Yung Philippine Reports, yun talaga yung galing sa Paura, no? Oo. Yun talaga yung mismong... Siguro dahil tactile learner ako, mas na-engage akong magbasa kasi pinaghirapan ko siyang hanapin. At saka bukulatin. Nahahawakan mo, tapos yun. May syllabus din. So, Ate, yun. paano kaya makaka-secure ng ganung copies, no? Ang hirap. Sa library. Titignan ko next step. Simula kasi for example, sa library ng school namin, ang latest edition yata was 2016. Pero, yung laging tinatambayan ni ate, shout out po kay na Sir Hernani Perez na sa Pepe's Court dito sa Batangas City. May library din sa taas. Ano siya, yung in memory of the late Justice Pepe Perez, taga Batangas yun. So, yung SCRA doon hanggang 2017. So, ang ginagawa ko, pag halimbawa yung assigned case ay hanggang 2017, doon na ako nag-aaral. Tapos, yung after 2017, yun yung dinadownload ko kay CBE. Yung mga later than 2017, yun na yung mga dinadownload. Kasi wala na akong makitaan ng... Tanong nga ako sa hindi ko pa na-attempt magbasa ng SCRA na hard copy. Pero alam ko, sana merong copy sa Menlo eh. Meron yan. Parang ang labo namang wala. Sana meron sa Menlo eh. No? Meron yan. Kasi nakaka-relate ako dun sa sinasabi mong mas naaamoy. Kasi ang tinatanong madalas ng mga kaibigan kong outside of law school, bakit kailangan mong bumili ng hard copy ng libro na ngayon given na merong access sa PDF, online, access sa downloads. Unang reason ko diyan, yung IP, yung intellectual property ng author. Yes. Tapos yung second reason, mas nag-retain kapag binubuklat eh. Yes. Kasi pwede mong i-annotate eh. Wag mo yung gagawin sa wag mo yung gagawin sa hinira mo sa library. Oo, baka mamaya masulatan mo yung hinira mo sa library. Ate, speaking of that, pet peeve ko yun, yung nakakakita ko ng mga librong meron ng pencil marks. Kung hinira mo lang yun sa isang private user, okay lang. Pag umiram ako sa pag umiram ako sa Menlo, meron minsan. Pencil lang naman. Oo, pencil lang naman. Pero unawain mo na lang. Bakit? Unawain mo, boy. Alam mo kung gaano kahirap at kalaiksi ang oras nating magbasa. Siguro guhit siya ng guhit, nakalimutan niyang burahin. Nagulat ako, be. Ba't meron? Teka, library ito eh. Dapat ingat na ingat. Hindi sinusulatan. Dapat hindi kaya ang ginagawa ko pag halimbawa nagbabasa ako sa library, tapos wala akong dalang sariling libro, hindi ako nagdadala ng highlighter. Kasi kilala ko yung sarili ko. Andun yung tukso. Oo. Ayun, ate. Ate, saan ka nga ulit? Nalilito ko sa inyong dalawa ni Tonyo since dalawa kayong tropang... okay. Si Tonyo ay sa University of Batangas College of Law. Ewan ko kung sa Lipa or sa Batangas. Sa UB. Ang UB kasi, bro, UB is how it is known in the city. Pero ang alalahanin mo, ang totoong UB ay University of Baguio. Okay. Yes. Kaya ang tawag ko kay University of Batangas ay UBATS. UBATS. Oo. So si ate naman, ang daming, kung BSU yung gagamitin ko, isipin mo sa LCF, may Benguet State University, may Bulacan State University, at kung sino-sino pang BSU, di ba? Pero ang legit na BSU ay Benguet State University. Si ate, si Tonyo, taga UBATS, si ate Toby, taga BATS State U, Batangas State University. Oo.
Ate, sa tingin mo, anong remedy kapag may mga kailangang i-take na subjects? Teka, mali. Let me rephrase the question. Okay. Ate, since nahuhook ako dun sa P-pop girl group ngayon, na hindi na natin papangalanan pero alam na natin kung sino sila. Alam na natin kung sino sila. Ang buhay kasi ay hindi isang karera. Tama ba ako? Ang law school rin naman ay hindi karera. So, ate, may tatanong lang din ako. Valid ba na minsan nababagalan ako sa sarili ko na samantalang yung mga kaibigan ko pa third year na. Tapos ako medyo first year, medyo second year. Yung hindi ko masabi kung nasa na ako. Valid ba yun? Kasi kung ang tanong mo sa akin ay valid ba yun? Valid yun. 'Di ba? Every experience that you have, every observation you have is yours. It's valid. Pero ang tanong, helpful ba yun? Okay. Ayun ang second, yun ang kakabit na question. Helpful ba yun? Yun dapat talaga yung tanong. Kasi it's a good thing that you are able to acknowledge na may ganun kang tendency o may ganun kang predisposition na normal yun kapag nakita mo halimbawa na yung mga kaibigan mo, na sila, graduating na, magtitake na sila ng bar exam, ganyan. O kaya, yung si friend kong ganito, may sarili na siyang business, promoted na siya dun sa dati naming work. That's very much normal. Pero, I don't mean to be very Christianese and very churchy. Sa akin kasi, pinanghahawakan ko yung sinabi ni Paul sa mga taga-Philippians. Sabi niya, I no longer look to what happened to me before. I press on towards my goal. And sa kanya, yung goal niya is to win the prize, to finish his mission. So, ang kailangan mo lang gawin dun, kasi nandun ka na sa moment na kino-compare mo yung sarili mo sa iba, o kaya kino-compare mo o kaya nagsi-self-pity ka, o kaya medyo nafo-focus ka sa sarili mo, you just really have to recenter. Recenter to your need. Realign sa goal, sa totoong goal. Mm-hmm. And when your goal becomes very blurry, like a cloud is hanging on your head na, posible ba to? Ganito kasi yung pakiramdam ko ngayon, sobrang bigat, ganyan, ganito. Hindi mo na talaga makita yung goal mo. Mahirap sabihin trust of the process eh. Pero siguro from where I'm coming from, I trust the God of the process. Magtiwala doon gumawa ng proseso. Oo. Kasi lagi mo ang tanong, kailan ba? Kailan ba pinabayaan? Kasi I shared to you my story, di ba? Hindi naman ako umuwi ng Batangas to pursue law. I went home because of the pandemic. And I believe that law school is something he put in front of me and he got me to it. So every time na parang gusto ko nang bumitaw, gusto ko nang sumuko, alam mo yun, gusto ko nang bumitaw kahit hindi ko abot yung tono nun. Hindi kasi Morissette, gusto mo nang bumitaw. Oo, di ba? So wala akong karapat, hindi ko masusustain yun, pero isusustain ako ni Lord dahil siya yung nagdala sa akin. Siya yung siya yung taga-mando nung ship eh. So balik tayo doon, valid ba yun? Oo, valid yun. Sabi ko nga, wala kang experience, wala kang nararamdaman ng invalid. Pero ang laging tanong is it healthy? Is it healthy? You would always have to reframe your question that you ask yourself kasi it will affect how you think. It will affect how you live. Makakatulong ba yun in achieving the goal? Siyempre, sa tingin ko, pag binabalikan ko yung tanong, ate, hindi siya nakakatulong eh. Kasi parang balakid lang yun eh. Parang bumabalakid lang yun eh. Kasi, ba't ako magdududa? Kailan ba ako pinabayaan natin? Kasi, first year, first sem ko pa lang, nawala na agad si mama. Usually, yung dapat
dapat nag-quit na ako kung hindi ako kung pinabayaan ako ni Lord. First year, Diba? second sem, nagulat ako kasi yung nagpapaaral sa akin, biglang nawala. I mean, bigla kami nawala ng communication. So, anong nangyari? Arellano na mismo. Shoutout sa Arellano, siyempre. Naman. Siyempre, shoutout sa AUSL na hindi nyo ako pinapabayaan hanggang ngayon. Kasi nung last sem, last year, nung first sem last year, sabi ko, ang dami kong tugat, ang dami kong palya. Mapapagalitan ba ako nito nung Vice Dean, si Attorney Lazo. Shoutout kay Attorney Eric. Hello po. Si Attorney Eric, sabi, wala yun, Gaki. Enroll mo ulit, ako bahala. Naman. O, di ba? Nung sinasabi ngayon, teka, hindi to si Attorney Eric eh. It's God speaking through Attorney Eric. Kasi they could have chosen to just let you, di ba? Go na eh. Parang, nagbiroan pa nga kami nung bumagsak ako eh. Parang hindi pa niya ako pinagalitan eh. No ba? Normal lang yan eh. Kasi normal talaga. Ang tawag kasi dun sa mga nakakatapos on time at saka mga unicorn. Mga unicorn. No? Ibibihira yung mga unicorns eh. Oo. At hindi mo naman goal na maging unicorn, di ba? Ang goal mo ay maging abogado. Matutunan at maging credible at saka magaling na abogado. Na abogado. Hindi ko naman goal maging unicorn. Maging parang ate, how many cups of coffee do you take pag bumalik na sa school? Tawag dito because of, di ba sabi ko nga, I got delayed because of a health ordeal. Yes, ate. In that health ordeal, although God turned it for good, it was because of my mishandling of my health. I learned the hard way, bro. Kasi yung asthma pala, tapos yung allergy and all, naggaling siya sa acid. Okay. Yes. So, si ate ngayon ay hanggang isang 1 cup a day. Pero kapag halimbawa talagang kailangang mag-aral, isang French press sa Pepe's Court, sa Luciano's Cafe. Medyo medyo malaki. Siguro nasa 2 tasa. Okay. 2 tasa, ganun. Pero hindi na katulad ng dati na basta may cup okay lang. Kahit wala ng meal. Umabot ako sa ganung punto ng first year Yung mga energy drinks, nako, maling-maling. Mga Sting, yung mga Sting. Oo. So, okay, good, pero not too much. Everything good naman is harmful na pag too much. Everything should be taken into consideration. Moderation. Ate, ako, since nag-law school, umabot din ako sa puntong na classify ko yung sarili ko as an addict sa kape. Kasi, minsan, merong exam kami sa Menlo na libre yung kape. Libre yung kape, libre yung snacks. So, ito, may instance na naka-4 na baso ko in one day. So, the day after, nung pag-uwi ko pala ng Dunggalo, hindi na maganda yung sikmura ko. Hindi, at saka ang pwede lang kasing ibigay sa'yo ng coffee ay hindi naman alertness na constant. Parang it will keep you awake, pero not as effective as you should be for a longer time. Tapos pag too much din, nasisira niya yung balance ng melatonin mo. So, mahirapan ka ding matulog. Ganun yung nangyari sa akin. Hindi na ako marunong matulog for a time dahil ng kakakape at saka ng mga kung ano iniinom ko.
ayun, nagkasakit ako. Ate, mula dun sa kape, ano study hub? Paano ka nag-organize ng oras mo mag-study, ate? Paano nag-organize ng ano kasi siya parang na-develop din siya over time. Kasi before, I used to be a perfectionist. Na I have to finish something, and so I do everything that I can to finish that something. Pero, yun nga, I was told by a professional, I sought counseling, na I should aim for progress, not perfection. So, ang una kong ginagawa is I need to remind myself that my study time and study hour is my prayer. Yes, okay. It's my way. Thank you for the reminder din. Yun yung una kong dapat. Yun yung una ko dapat alalahanin kasi kapag ginawa ko lang siyang something on my checklist na checkan ko lang, naku, tatama rin ako. Idradrag ko lang yung sarili ko. Pero I came to a point when I found myself not as the doer of that thing, but I found myself as an observer. So, ang ginagawa ko, meron akong target, tapos i-observe ko yung sarili ko kung hanggang kailan ko kayang mag-deep focus. Halimbawa ay, nag-start ako ng ganito, tapos magbabasa ako. Idlalog ko lang siya, ilang oras ko nabasa at hanggang saan yung nabasa ko, ganun lang. Hindi na siya katulad ng dati na dapat within this ganito, kailangan tapos ko to lahat. Ito, dapat tapos ko to lahat. Kasi kung hindi ko matapos, ang gagawin ko, babasagin ko yung topic na tinarget ko into mini topics. Tapos yun yung i-goal ko bukas. Dati kasi inaaway ko yung sarili ko pag hindi ko natatapos yung mga bagay. So, I realized na dahil prayer ito, I'm approaching a gracious God, dapat maging gracious din ako sa sarili ko. Ganon. Hindi naman niya ako... Sige, go. Ang ganda ate na tinatanggap mo sa as a prayer time din, maliban sa study time siya. Thank you ate sa reminder. Kasi paano ba? Yung palang attitude ko dati na I want things finished, although sinasabi ko na it's prayer, it's not prayer to God. It's a prayer to myself. That I wanted glory for me when I get to finish everything that I want to finish. Pero yung dinevelop niyang ni Lord ngayon na study process is, para sa akin ay, kung ano man yung natapos ko, hindi ko yan masisimulan, knowing how low, sabog ang utak ko sa umaga, di ba? Hindi ko yan masisimulan kung hindi sa biyaya ni Lord. Hindi ko matatapos hanggang dito kung hindi sa biyaya ni Lord. At lalong hindi ko matatandaan yung inaral ko kung hindi sa biyaya. So, with that, hindi siya katulad ng dati, yung first year ako na nag-isyang core. Kasi yun din yung harm pag nag-isyang core. You will tell yourself that you deserve something for doing a core. So, ang mangyayari, yung dati kong naging habit ng first year, dahil I'm so tired, and I've done so many cores in my study time, I deserve something. So, yun, nag-binge si ate mo, natapos niya yung ganon sa Netflix. So, hindi siya, yun. So, hindi siya something na ito yung study habit ko. It's not really a habit for me. It's a lifestyle, I should say. Kasi, naalala ko yung sinabi nung supervising lawyer ko dati sa IJM. Pag naging abogado ka na, ang gagawin mo ay mag-aral pa rin. Diba? Why not bukod dun sa mga inaaral natin, mag-develop tayo ng study lifestyle na hindi magiging pakiramdam ay core. Yung part lang talaga siya ng system mo, ganun.
Part lang talaga siya ng routine. Oo. Kaya ako na itanong yan, ate, kasi medyo hinahanap ko pa yung sarili ko kung paano ko hatiin yung oras mag-aral eh. Ironically na ako yung full-time. Kasi minsan ang feeling ko, since ako yung full-time, ako yung pinakamaraming oras eh. Pero napapansin ko, hindi pala. Kasi pag hindi ko hinati ng tama, mawawala eh. Mawawala din yung flow eh. Kaya kaya yung mga tao sa LXM community, sila Mama Bernadette Zambrano, si Mama B, saka si Ate Phoebe ng Lex in Motion community. Galing kila Kuya Lex. Ginawan nila ako ng schedule ng mismong parang Excel sheet siya na kailangan magigising, kailangan pupunta Melo, kailangan uwi, kailangan aral sa isang subject. Nice. Hindi na siya kalat-kalat. Dati kasi, kung kailan mo trip? Dati kasi katulad mo kate, yung kala ko kaya ko lahat in a day. Kala ko kaya kong yung malaking chunk. Kaya kong kainin in a day. Ayun pala mali. Kinaya ko naman, bro. Nagkasakit lang ako. Di ba? Mali talaga. Maling-mali. Mali. Kasi, yun. Ate, what advice would you give sa mga gustong tumapak sa law school? What advice would I give sa mga gustong tumapak sa law school? Mga gustong tumunod sa I guess this would be applicable hindi lang sa law school, kundi kahit anong gusto mong pasukin in life. You would have to find your Polaris, your Northern Star. You would have to find your why. Bakit mo papasukin yung isang bagay? Kasi alam mo to, 'di ba? Marami kang kailangang palampasin. Marami kang kailangang bitawan at pakawalan dahil sa law school. 'Di ba? The law is a jealous mistress. Sabi ni Joseph Story, 'di ba? So totoo 'yun. And kapag yung why mo ay hindi align, hindi na na-align. Hindi naman sa hindi align, pero hindi siya ganun kabigat para sa iyo. Okay. Madaling mag-back out eh. Madaling umayaw na lang eh. After all, pag naman, particularly with law school, habang sa halip na magpakahirap ka dyan sa pag-aaral mo and all, pwede namang nagtratrabaho ka na lang climbing the corporate ladder, di ba? You can start a business or do something else. You can catch up with friends, travel, and do a lot of stuff. So, you have to have something na mas mabigat kaysa sa dun sa mga yun na hindi mo magagawa o malilimitahan yung paggawa mo dahil sa law school. Yun muna. Hanapin mo yung bakit. Hanapin mo yung bakit. Oo. Yung bakit na why ha, B-A-K-I-T, baka ibang bakit. Ibang bakit yan ha. Oo. Katulad pag nag-exam, minsan may mga biruan na alak with the K, alak with the C. Oo, diba? Iba yun. Oo. Iba yun, yung alak with the K, yung alak with the C. Pag nasa law school, siyempre. Akla na daw, hindi na alak. Nakita ko nga ate, nagbago na. Ate, saan ka mas comfortable taking alak and clock? Clock. Sa CLA? Sa CLA, no? Diretso eh.
Tsaka short, no? Short and Although sweet. mas safe sa alak. Kasi may tendency din akong mag-oversimplify sa class. Kasi naturo sa akin yan ng Consti, di ba nasimula natin yung podcast ng dinidiscuss natin na Polilo yung favorito natin pareho. Tinuro sa akin yung format nung prof namin sa Consti 2. Kasi every time na hindi ka mag-follow dun sa class, minus 2 agad eh. Minus 2 sa exam eh. Tsaka namansin ko, rekta yung kla. Yung oo o hindi, tas yung hugot, tas dito sa kasong to, okay na. Dito dun sa alak, oo hindi, yung hugot, i-apply mo pa ulit, i-conclude mo pa ulit. Yun kasi is helpful in a way kasi mas makakapamo yung sagot mo dun sa alak. Paano mas makakapano? Kasi isipin mo, answer, legal basis, application, conclusion. Dun sa application, matutugma mo pa siya na, tugma ba itong nasa taas na nasa baba, di ba? Dun sa kla, diretso. Oo. So, siguro, kung first year ka, okay lang na ano. Naalak. Okay lang na alak muna. Ang weird, no? First year ka, okay lang na alak muna. Nakita ko yung na-observe ko yan sa X eh. Sa dating Twitter. Sabi nakita ko sa post, nakita ko sa tweet na ang pinaprescribe ng bar chair, ang bao. Sabi, kla daw yung mas type niya. Oo nga. Kaya sabi ko, akla na lang. Answer, conclusion. Kla na lang yung ganda nun eh. Kasi mas rekta eh. Mas madadrive mo pa yung point. Oo. Kaya tapos may napansin ako ate. Ginamit ko to one sem pero gumana din. Ate? Sa Amerika ginagamit, hindi sa atin. IRAC method, ate. Yung inuulit mo yung tanong. Nilalapag mo yung hugot. Ina-apply mo tapos kinukonclude mo. Conclusion. Sana okay lang magbanggit ng libro. Ate, sige. Yung kay Dean Sarmiento na book, diniscuss yung IRAC. Tapos kung paano siya nag-transition from IRAC to CLA. Oh! Yes. Ano nga yun? Kasi nung first year ako, bar exam English, yung isa ay ano nga yung title ng book? Sorry po, nakalimutan ko yung title. Ang title ng book? Nakita ko yun yung binabasa mo eh. Natin, ninayday mo eh. Tingnan natin anong title. Bar exam logic. Ate, sa tingin mo, kahit hindi pa time mag-bar, makakatulong yun for students? Oo. Nung binasa mo yung book? Oo. Although, nare-realize ko nung nagbabasa ako nun, na kailangan ko pa rin plansyahin yung sa doctrines and principles. Kasi baliwala yung kung hindi plansyado yung doctrines at saka principles ko. Yes. Ayun natin, we're down to our last few questions. Hindi ko na mabalikan sa yung live feed natin sa Facebook kasi naglalag eh. Pero second to the last ay paano ka nagsispend ng bakasyon mo ate since bakasyon ngayon? Ayun, paano ba ako nag-spend ng bakasyon ngayon? Catching up with people at home. Kasi, di ba, nung may klase ay kinakain ng Irida yung oras.
Di ba? Yun. I watch leisurely stuff sa online kasi nung may pasok, I try to do away with that, not because it's bad but because I know myself. I have the inclination to binge. So while may pasok, I avoided that. Pag bakasyon, bawi tayo, girl. Sige, nood ka yan. Bagay. Ako din naman, ate. Habang bakasyon, naggigig ako ulit. Kasi alam mo naman ako. Alam mo naman, parehas tayong pakata. Diba? Oo. Napansin ko kasi, kaya pala hindi ako binuong 6 subjects ni mama ng first sem. Sabi niya kasi, gusto ko, nag-rap ka pa rin in your free time. Kasi hindi mo pwedeng layuan yan eh. Iwan, yes. Iwan eh. Kasi honestly ate, nung second sem, nung nakaraan lang, sabi ko, ayoko na mag-rap. Gusto ko caudal, jurisprudence. Gusto ko, yun na yun. Ano ba? Di ba si ate, nag-hiatus ako sa Laya? Yes, ate. Tapos ngayon, umalis na ako sa Laya, actually. Umalis na ako sa Laya, oo. Dahil sa, alam mo na, dahil dito sa pinursa natin. Pero I'm not saying that you do the same. It's just that, for me, the weight of my Polaris is it's not even about law school, but the Polaris that I have is that big that I have to let go of. Not writing, but Laya. Gets ko naman. Oo. Ate, pero the same thing wouldn't apply to me kasi napakalaking utang na loob ko kay Kuya Berlin eh. Kasi nung ini-small pa lang ako sa spoken word scene, nung wala pa yung awards, wala pa yung shows na nakukuha ko, and the respect na nakuha ko na din, and the self-respect na nanggagaling sa akin na galing dun sa ate, kasi from being a child na friendly, napakamahiyain ko kasi binubuli ako, diba, lahat. Sinabi ko naman na simula nung bigla akong nahiya. Pero dahil sa hip-hop, dahil sa titik, sabi ko, it's okay to express myself. So yun. Hindi ko kayang... Hindi mo naman siya kailangang i-give up kasi merong mga bagay na pag pinakawalan mo, mawawala yung parang equilibrium mo. Ma-off balance ka. So, hindi talaga mawawala yun. Tsaka ate, meron pa nagsabi sa akin na prof ko. Pagkatapos nung first class, yung second sem, sabi ko, attorney, kailangan ko nang tanggalin kailangan ko nang layuan yung singing. Sabi niya sa akin, wag mong gagawin yan, kasi it's part of who you are. Who you are, yes. Dahil, ano na yan eh, kasama na yun sa identity mo eh. Ang gawin mo ay hanapin mo yung mga pockets of time, mga singit, mga quote and quote singit, mga oras na meron pa rin. Kasi ate, actually nakatulong siya last sem na nakabayad ako dahil sa hilig natin, dahil sa poetry. Nakabayad ako sa Arellano nang hindi ko hinihingi sa kahit sino, by my own talent, na babayaran ko yung tuition. Doon ako natuwa eh. Sabi ko, oo, totoong hindi ko kailangang tanggalin completely. Oo, kailangan mo lang siyang i-manage kasi nung unang salang mo, aminin mo, medyo ang topic mo doon ay kahit mahigpit pa rin. Sobrang higpit na medyo yung focus mo na law school, medyo nasa na yun. Diba? Pero at least we develop, so nakita mo na kung saan yung balance. Oo, Ganun naman talaga. Ate, as last part of the
as last part of the podcast, may segment na mala talk show. Hindi to? Sige. Fast talk. Sige, go. Sa pag-aaral, caudal sa jurisprudence. Saan mo? Caudal. Kape tubig. Now. Now. Gabi, umaga, study time. Gabi. Highlighter or ballpen pang-annotate? Ballpen. Digital o hard copy ng mga kaso? Hard copy. Sa bahay o sa library? Saan mas library. Parehas. Nung nag-online, ano mas type mo? Online o F2F? Ate? Face-to-face. Yun. Thank you, Ate Toby, for gracing from Menlo with Love. Finally. Naman. Na bago na yung platform kasi hindi ko ma-upload yung mga episodes galing sa Zoom kasi sila putol-putol eh. Saka mas may interaction dito eh. Thank you, Ate Toby. Thank you. Good night. Good night, everyone. Good night, everyone. So,